Agarang ginhawa at matagalang solusyon na magiging bunga kung ang gagawing prioridad ng Kamara sa isasagawang pagpupulong ng House Committees ay sesentro sa pagpasa ng oil reform measures. Ito ang paniniwala ng makabayan lawmakers matapos ipag-utos ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boytiti III ang pagsasagawa ng joint committee hearings para i-consolidate ang mga hakbang ng gobyerno at makabuo ng komprehensibong legislative response sa epekto sa Pilipinas ng lumalalang krisis sa Middle East sa susunod na linggo o pagkatapos ng holiday break. Sa kasalukuyan, nakareses pa ang Kamara at magbabalik sesyon sa May 4, 2026. Ayon kay House Speaker D. III, isasagawa ang joint committee hearing upang matiyak na nakaugnay ang mga inisyatibo ng legislative branch sa executive. Dagdag pa ng House Leader, malinaw na plano ang kailangan hindi lang sa kasalukuyan kundi para sa mga susunod na buwan at taon. Partikular na pangungunahan ng mga pagdinig ng House panels na may kaugnayan sa energy, food security, labor, transportation at economic management. Subalit para sa Makabayan Bloc, ang kailangan ng publiko ay ang agaran at matatag na batas na direktang magpapababa ng mga presyo at pipigil sa matinding profiteering. Ang apela ng mga ito, pagtuunan ng pansin sa mga isasagawang pagpupulong ng House panels ang mga panukalang batas na magre-regulate sa downstream petroleum industry at magsasantabi sa oil deregulation law. Dapat tinaalang malinaw ang gastos at tubo sa bawat litro ng produktong petrolyo at dapat may kapangyarihan ng pamahalaan na pigilan ang garapalang taas presyo. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi isinasantabi ng pamahalaan ng mga hakbang na posibleng magpadaan sa epekto ng krisis sa langis busod ng gulo sa Middle East. Kabilang na ang suspension ng value-added tax sa mga produktong petrolyo, gayon din ang pagpapawalang visa sa oil deregulation law. Rosa Lico, Zumahataw sa Balita Ngayon.